Okay, good morning once again. So, yesterday sabi ko I am going to discuss women empowerment, but God is leading me to this topic. I would like to talk about negative emotions matters. Kasi ang dami ngayon na nagsasuffer from different challenges, different difficulties we are facing right now. Actually, no, simula nung nagkaroon ng pandemic, marami sa atin ngayon na hanggang ngayon nag-cope up, or marami sa atin ngayon na hindi pa rin talaga nakaka-cope up. Actually, dati pa naman no, may pandemic o wala, we are all facing different challenges and difficulties in life. Medyo mas naging rampant lang siya at mas tumindi lang yung challenges and difficulties in our life nung nagkaroon ng ganitong pandemic. Actually, last month, mayroong report na 84% of the Filipino is suffering from depression. Okay? So, ano ba talaga itong depression na to, or bakit ba tayo nakakaranas ng depression? So, yung depression kasi, it is deepest sadness. Okay? Kumbaga, lahat tayo nakakaranas tayo ng kalungkutan. Pero yung depression kasi, once na malalim na yung kalungkutan na nararamdaman natin, or kahit may mga bagay na dapat tayong maging masaya, still nalulungkot pa rin tayo. So, meron tayong dalawang klase ng depression. We have the situational depression and the clinical depression. Yung situational depression, for example, may naging pangyayaring negative sa buhay mo. For example, no, loss of loved ones. Siyempre, dahil may nawala sa buhay mo na mahalaga, merong kang minamahal na biglang nawala, of course, we are going to feel sadness. Malulungkot tayo. Okay? Yun yung mga situational depression. Nawalan ka ng trabaho, that is situational depression. Bumagsak yung business mo, that is situational depression. Na once na hindi natin napaglabanan yung kalungkutan. Yung clinical depression naman, may chemical imbalance na nangyayari sa ating brain, sa ating neurons, no? Merong chemical imbalance. Tumataas yung melatonin level natin, bumababa yung dopamine level natin. Dopamine level is responsible for the pleasure principles natin. Yun yung happiness, yun yung sa serotonin natin. While the melatonin rather, ito yung negative emotions natin. So, pag nagkaroon ng chemical imbalance na tumaas yung melatonin level mo at bumaba yung dopamine level mo at serotonin level mo, dun ka nakakaranas ng depression. Kaya minsan, no, bakit ako nalulungkot? Wala namang dahilan. Bakit parang ayaw kong lumabas? Wala namang reasons. Maayos naman yung buhay ko, masaya naman yung family ko. Kaya nagugulat tayo minsan, may mababalitaan tayo or may magsasabi sa atin na friends natin na parang nade-depress ako. Tapos parang sasabihin natin, talaga ba? Bakit parang hindi naman? Kasi parang ang saya-saya naman niya. It is the inner, no? Yun yung nangyayari sa kanyang inner side na hindi niya rin mismo maintindihan sa kanyang sarili because of the chemical imbalance. So ngayon, meron din tayong tinatawag na existential depression. Existential depression, ito na yung nilalabanan natin, yung ating emosyon. So, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng toxic positivity. For example, nawalan ka ng trabaho, natural lang na malungkot ka. Pero, nararamdaman mo, nalulungkot ka, pero at the back of your mind, sinasabi ng isip mo, hindi ako dapat malungkot, dapat positive lang ako, dapat masaya pa rin ako kahit wala akong trabaho. So, you do not acknowledge that negative emotions at nagkikreate siya ng negative effect sa buhay mo. Doon tayo nagkakaroon ng struggle sa buhay natin. Kasi nilalabanan natin yung emosyon natin. Na yung emosyon natin, ito yung nararamdaman, pero iba yung sinasabi ng utak natin. That's why negative emotion matters. It is okay for you to acknowledge your negative emotions. Kasi it only shows that we are human. Kasi kung nawalan ka ng mahal sa buhay at hindi ka nalungkot,
pwedeng tanongin mo yung sarili mo, baka mamaya robot ka na. Or baka mamaya manhid ka na. Or baka mamaya kinalyo na yung puso mo. Bakit? It's a natural thing. Natural lang po na maramdaman natin yan. Ang hindi natural, once na 1 year or 2 years ago, nang nangyari sa atin yon, pero still hindi pa rin tayo makakope up. Okay? So, we need to acknowledge our negative emotions. Kung nalulungkot ka, i-acknowledge mo na nalulungkot ka. Huwag mong labanan. Kung napipighati ka kasi mayroong dahilan, acknowledge your emotions na napipighati ka kasi may dahilan. Kasi once na hindi natin in-acknowledge yung ating negative emotions, it rottens us. Yun yung mga wounds natin na unhealed. Yun yung mga wounds natin na nagpa-pile up. Yun yung mga, for example, ngayon naiinis ka. Hindi mo in-acknowledge sa sarili mo na naiinis ka. Hinayaan mo lang siya. Lilipas din to. Okay, for now, lumipas siya. Kinabukasan, lumipas siya. Pero pagdating ng ilang years, magugulat ka na lang, parang bumabalik yung inis mo sa pangyayaring yon. Bakit? Hindi naman talaga siya nawala eh. Natakpan lang yung surface. Pinagpalipas mo lang siya. So, you have to acknowledge negative emotions for you to resolve your emotion. Para magkaroon siya ng resolve. Para magkaroon ng resolution. Okay? Kasi hanggat hindi natin ina-acknowledge yung negative emotions natin, hindi tayo makakapunta doon sa dapat na positive emotions. Negative emotions, anger, sadness, irritableness, yun yung mga negative emotions. While positive emotions, of course, happiness. 'Di ba? Happiness. Mahirap maging masaya kung pinipilit lang natin. Okay? Mahirap maging masaya kung pinipilit lang natin. So, what important most is meron kang gawin sa sarili mo para maging masaya ka. What do I mean by this? Negative emotions is needed para makip yung sailing natin sa buhay. Dalawa lang naman ang nandito sa mundo. Positive and negative. Black and white. Okay? So, for example, gusto mong maging masaya, gamutin mo yung nasa puso mo. Gamutin mo yung mga negative emotions na nasa puso mo na hindi mo na-resolve before. Baka mamaya meron ka pang tinatagong galit sa magulang mo kasi hindi ka napag-aral nung ikaw ay nasa kolehiyo at pinag-aral mo yung sarili mo, or hindi ka ngayon nakatapos ng pag-aaral kasi feeling mo hindi ka pinag-aral ng magulang mo, so may sama ka ng loob sa magulang mo. So, you need to resolve that negative emotions. Kasi hanggat hindi nawawala yung galit sa puso mo, hindi mo mararamdamang maging masaya. Or maramdaman mo man yung pagiging masaya, it will just a temporary. Remember, our feelings is just a state. Meaning, state, pwede siyang magbago-bago. Pwede ngayon nalulungkot ka pero bukas masaya ka na. Pwede ngayon masaya ka pero bukas iba na yung pakiramdam mo. Okay? So, kailangan mong alisin kung ano man yung galit or inis sa puso mo. Okay? So, you have to acknowledge that negative emotions para magkaroon ng space yung happiness sa puso mo. Yung puso natin is para lang siyang isang compartment, para siyang isang lalagyan, no? Na we need to vacuum. Kailangan natin i-vacuum. And the best vacuum that we can have to our hearts is the God. God who can only fill that vacuum. No? Pero hindi ma-fill ni Lord yung vacuum na yan kung meron pang natitirang puot sa puso mo. Okay? So, we need to acknowledge that negative emotions. Okay? So, once na in-acknowledge mo yung negative emotions mo, doon ka mag-i-start. Vent out. I-vent out mo yung nararamdaman mo. I-vent out mo yung nararamdaman mo. Kung ano man yung lungkot mo ngayon, you need to release. Okay? You need to release that negative emotions para mawala siya sa puso mo at sa buhay mo. Sometimes, acknowledgement of negative emotions can be the starting point of our life. Nagkakaroon ng turning point sa buhay natin. Nagkakaroon ng turning point. For example, no,
Sa sitwasyon ngayon, um, maraming nasa bahay lang. Actually, kaya maraming nade-depress, no? Kasi nawala ang socialization. And marami sa atin na ang outlet natin para maging masaya is in the form of socialization. Ngayon, we need us and our family and God alone. So, for example, ang maging turning point mo sa buhay mo, kung paano babaguhin ni Lord yung buhay mo. Palitan natin ng positive emotions yung negative emotions. Pero sabi ko nga, hanggat hindi mo ina-acknowledge yung negative emotions mo, hindi mo madedetermine kung ano ba yung dapat mong palitan. Okay? It can be the turning point of our life. Yung galit, palitan mo ng pagmamahal. Meron akong mga kilalang tao na kahit batuhin mo sila ng masama, ang isusukli nila sa'yo ay kabutihan. Kahit gawin mo sila ng hindi magandang bagay, ang isusukli nila sa'yo ay still kabaitan, kindness. Okay? In-acknowledge nila yung emotions. For example, nagalit ka, sinismis ka halimbawa ng kapitbahay mo. Okay? So, parang that is the point na nagalit ka. Natural na magalit ka, lalo na pag hindi totoo yung chismis. Pero that can be the turning point na matututo kang magpatawad at magmahal sa kapwa mo kahit hindi na tama ang ginagawa nila sa'yo. So, sometimes kaya tayo nade-depress kasi hindi natin ina-acknowledge yung negative emotions. So, sabi nga ni Lao Tzu, no, we need to flow with it. Kailangan natin mag-flow sa ating emotions for us to acknowledge it. Kung nalulungkot ka, i-acknowledge mo na nalulungkot ka, find someone to talk to. Find someone to talk to. Kasi kung nilalabanan mo siya at ayaw mong lumapit sa kaibigan mo or sa kapwa mo na para sabihin nalulungkot ako ngayon, friend, hindi mo ma-vent out yung nararamdaman mo. At once na in-acknowledge mo, minsan kasi meron tayong facade na gusto natin strong tayo. Gusto natin, sinasarili natin. Bakit? Kasi feeling natin, once na shinare natin yung emosyon natin sa iba, mabibigatan sila. Kaya sometimes, no, kahit may problema tayo, hindi natin sinishare sa parents natin, hindi natin sinishare sa asawa natin o sa friends natin. Kasi feeling natin, ayaw natin magkaroon ng burden. Yung magulang natin, yung asawa natin, yung friends natin. Kasi feeling natin, mabibigatan sila dun sa bigat na i-share natin sa kanila. But you need to acknowledge, no? You need to acknowledge someone else. Kailangan mo i-acknowledge sa sarili mo na hindi na tama tong nararamdaman ko kasi nalulungkot ako. I need someone to talk to. Kasi hanggat hindi mo ina-acknowledge ang negative emotion mo na nalulungkot ka, hindi ka lalapit kahit kanino. At once na hindi ka lumapit, hindi mawawala yung bigat na nararamdaman mo. Hindi mawawala yung lungkot na nararamdaman mo. Sometimes, kahit walang sinabi yung friends mo or yung tao na pinagsabihan mo nito, ang gaan sa pakiramdam. Bakit? The time that they listen to you has already impact to your life. No? Kahit wala silang sinabi, the mere fact na nag-vent out ka ng emotions at merong taong isang nakinig sa'yo, malaking tulong na po iyon. So, once na may nagsabi sa atin na kaibigan natin na nade-depress ako, huwag nating itaboy na arte lang yan, friend. Ikain mo lang yan, itulog mo lang yan, iligo mo lang yan. Ikape mo lang yan. No, we need to listen to them. Sometimes, iba yung nakikita sa totoong nararamdaman. Okay? And that is existential depression. Pinipilit nating maging malakas kahit sa loob natin, hindi na natin kaya. Remember, no? Yung kanta ni Gary Valenciano, The Warrior is a Child. Yung warrior, lumalaban siya sa labas. Pero deep inside, durug na pala yung kanyang puso. Kailangan niya nang umuwi sa home niya for him to be comforted by someone. So, ganun tayo. Lahat tayo may laban sa buhay. Lahat tayo warriors ngayon. Lahat tayo nakikipaglaban. Nakikipaglaban tayo, hindi lang sa situations,
but rather nakikipaglaban tayo, mentally struggle and emotional struggle. So you need to acknowledge your emotional negatively for you to change or to replace it with positive emotions. Itaktak natin lahat ng negativities na natitira sa puso mo. Do not dwell in the past. Kung may naging galit ka man dati, kung may naging puot ka man dati, kalimutan natin yan. Hindi na natin pwedeng ibalik kung ano man yung nakaraan. Hindi na natin pwedeng ibalik what is past. Ang pwede natin gawin is to start at present. Ano ba yung ngayon? Kasi yung negative emotions na naramdaman mo before, kung bakit ka nagkaroon ng galit ngayon, pwedeng yan din yung mga naging bato sa buhay mo kung bakit ka malakas ngayon. Yan din yung mga naging stepping stone sa buhay mo. Bakit ka nandyan ngayon sa kinatatayuan mo. For example, pag na tayong lumayo, sabi ko kanina, 'di ba, na parang nagkaroon ka ng galit sa magulang mo kasi hindi ka pinag-aral. Ang ginawa mo, pinag-aral mo yung sarili mo. So ngayon, ang ganda na ng posisyon mo. Pwedeng manager ka na, pwedeng supervisor ka na. Bakit? Kasi dahil dun sa pain na naramdaman mo, you strive harder to your life. Naging stepping stone yung mga challenges and difficulties dati sa buhay mo, kung bakit ka nandyan ngayon sa kinatatayuan mo. So, meaning to say, do not use negative emotions to keep it with your heart. Alisin natin yan, but rather turn it into a stone, hindi para manatili sa puso mo, but para maging stepping stone at marating mo kung ano yung dapat mong marating. So, be thankful for those people na nakasakit sa'yo, and also thank those people na nakatulong sa'yo. Kasi negative man yan or positive man yan, it depends how you respond to that situations. We cannot control others' thinking and others' emotions. What we can control is how we will respond to them. Okay? So, gawin nating opportunity ang lahat ng nararanasan natin sa buhay natin. So, negative emotions matters for you to keep sailing in life. Mas magsasagwan tayo ng positivity sa buhay natin. With that, sana po may natutunan tayo sa ating morning inspirations for Monday. So, I am also inviting you all. Sunday, hindi ako mag-live ng Sunday kasi I have to give way to the church. It is God's Day. So, magla-live ulit ako tomorrow, but it is with Jesus is Our Hope Christian Church. So, sana panoorin nyo rin po yung watch party namin tomorrow at 10 o'clock naman po yun, okay, with our speaker. Sa Monday po, ang aking itatalakayin or itatopic is God's resources. Bye everyone. God bless.